One Piece Chapter 1166, brief spoilers, isa ito sa pinakamaimportanteng lore chapter sa buong God Valley flashback. Ang chapter na to essentially connects the fall of Rocks, the rise of Roger, the true role of the world government, and even the hidden origins of Shanks at Dragon. Nag-uumpisa ang chapter sa pinaka-critical moment ng God Valley battle, ang pagkatalo ni Rocks. Malaking twist ang paglabas na si Figureland Garling ang tumapos kay Rocks. Matagal nang iniisip ng fans na si Garp at Roger ang tunay na nag-deal ng final blow, pero dito ipinapakita na ang Holy Knights mismo ang may malaking papel. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako kumbinsido sa tunay na lakas ni Garling. Kung tutuosin, parang tinik advantage na lang na nanghihina na si Rocks pagkatapos ng brutal na laban nila Roger at Garp. Hindi naman siya nakapalag o kahit nakaporma kay Rocks sa mga naunang chapter. Kaya ang dating sa akin, hindi solid na feat yung finishing blow niya. Sa totoo lang, mukhang opportunistic lang yung ginawa niya, kaya hindi siya nagiging valid na basihan para sabihing tunay ngang malakas si Garling. Pagkatapos ng pagkatalo ni Rocks, lumulubog ang buong God Valley Island sa dagat. Ito ang nakakapangilabot na pattern sa One Piece. Kapag may nangyaring nakakatakot na katotohanan, kapag may secret na ayaw ng government malaman ng mundo, nawawala ang buong isla. Lucia, Ohara at ngayon God Valley. Hindi na coincidence, malinaw na tactic ito ng world government para i-delete ang history. Ibig sabihin, may mas malalim pang sikreto ang God Valley na hindi lang tungkol sa Rocks Pirates. Pwedeng may connection ito sa ancient weapons, sa Void Century. Kasunod nun, ipinapakita ang reactions ng mundo sa pagkamatay ni Rocks. Ito yung historical moment na nagmarka ng ending ng Old Era. Dahil sa pagbagsak ni Rocks, na ang crew ay composed ng future emperors at legends, nagkaroon ng power vacuum sa buong Grand Line. Ito ang nagbigay daan sa rise ng Roger Pirates, formation ng Yonko Era, at pag-stabilize ng World Order. Dito nagsimula ang modern time ng One Piece world. Isa sa pinakamabigat na moment ay yung scene na ipinahayag ni Rocks kay Loki, ang prinsipe ng Elbaf, na ang pangarap niya ay maging hari ng mundo. Hindi freedom, hindi adventure, kung hindi absolute domination. Pero ang pinaka-emotional na scene sa chapter ay yung moment kung kailan nakita ni Roger si Baby Shanks sa loob ng treasure chest. Hindi lang ito cute scene. This moment changes everything. Next major part ay kay Dragon. Dito nalaman natin na si Dragon ay inaresto at ipinakulong at si Garp mismo ang nagpasimula ng pag-breakout niya. This changes the entire understanding of Dragon's past. Hindi lang siya ang basta-basta nagising isang araw at naging revolutionary king. May pinagdaanan siya, may betrayal, may injustice, may nakita siyang hindi niya matanggap. At si Garp, kahit marine hero, pinili ang anak niya over the government. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang conflict ni Garp as a character. He follows justice but not blindly. He saved Dragon the same way he always protected Ace at Luffy later on. Ang final scene naman ay tumututok kay Harald sa Elbaf. Nang marinig niyang patay na si Zebek, binasag niya ang mga sungay niya, a giant tradition na symbol of grief, shame, o pagputol ng oath. Ibig sabihin may connection si Harald sa Rocks. Baka may utang na ulob, alliance, or belief na si Rocks ang magbabagsak sa Celestial Dragons. The fact na ganyan ang kanyang reaction means Elbaf is carrying heavy emotional and political history related to Rocks at God Valley. Sa kabuuan, ginagawa ng Chapter 1166 ang bridge sa pagitan ng pinaka-dark na parts ng Old Era at ng seeds ng Current Age. Niredefine nito ang origin ni Shanks, pinalalim ang purpose ng rebellion ni Dragon, tinaas si Garling as a world-shaping figure, at nireveal ang hidden politics na nagko-connect sa Elbaf, sa Holy Knights at sa world government. At dito na lang matatapos ang ating kwentuhan. Kung nagustuhan niyo itong video, palike naman at mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-comment niyo rin kung ano ang opinion niyo. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa next video. Peace out!